Matthew chapter 25. At sabi rito sa verse 31 ng Matthew 25. Verse 31, "But when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne, and all the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right and the goats on the left. Then the King will say to those on His right, 'Come you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.'" Praise God. Tayo muling mo sa amen. Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon at sa oras na ito ay sa kabila na ito'y ating gawain at bagamat bihira nating gawin ay salamat sa pagpaparticipate ng bawat isa. Sa oras na ito, bago tayo dudulog mamaya sa ilang mga prayer, mga request na ating pwedeng dalhin sa Panginoon. So, makakompleto ang tinatawag na fasting kapag ito ay merong prayer. So, yun yung pinakamainam na bagay, mga kapatid. Dahilan, pwede ang tao magpaligpas lamang ng kanilang pagkain. Ngunit kung hindi ito lalakipan ng pagdededicate sa Panginoon, pananalangin, ay ito ay isang paraan lamang ng pagpapalipas ng mga oras. Pero kung ito ay merong panalangin sa ating Panginoon, naniniwala ako na ito ay Kanyang i-honor, Kanyang kakatagpuin ng bawat isa. So, sa oras na ito ay nais ko magpatuloy tayo at ang paksa na ating pinag-uusapan ay may kinalaman sa pag-inherit, to inherit the kingdom. At so, kaninang maga ay binigyan natin ng pansin ng ilang mga bagay. At masabi natin na isa sa pinaka-sentro ng pagparito ng ating Panginoon, even sa first coming ng ating Panginoong Hesus, ay siya ay inihula sa banal na kasulatan kahit paman ang paglilihi ni Maria, ni Virgin Mary, ay ang mensahe ni Angel Gabriel doon sa nang dalawin ni Gabriel si Mary, ay pinakita niya na doon sa aklat ng Lucas na ang bata o ang sanggol na ipapanganak, ito ay magiging hari at siya ay papalit luluklok sa luklukan ni David. Kung pwede nating basahin ang Luke chapter 1. Sabi rito ng verse 39, "Now at this time Mary arose," verse 26. "Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent," it's chapter 1, verse 26. "The angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the descendants of David, and the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, 'Greetings, favored one, the Lord is with you.' But she was very perplexed at this statement and kept pondering what kind of salutation this was. The angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive
in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. So, sa pag-una pa lamang na pagparito ng ating Panginoon, ay in-announce na ang ating Panginoon ay magiging hari. Siya ay magiging hari at siya ay uupo sa luklukan ni David. At siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailan, kailan pa man, at ang kanyang kaharian ay hindi magtatapos. So, mula nang matapos ang kingdom ni David at ang kingdom ni Solomon na napaka-glorious, ay mula noon ay inasam na ito. At most especially ang kingdom ng Israel ay nawala at naglaho ang kingdom. Ibig sabihin, nawala sila ng hari at ang nagro-rule sa kanila ay mga Gentile. So mula nang sabihin natin na nakuha ni Nabucodonosor ang kaharian, and then nagpalit-palit na ang mga kingdom. At mula noon ay inasam nila na merong ang pagbabalik, ang restoration ng glory ng kaharian. Kaya at ang hula patungkol sa ating Panginoong Hesus bilang Messiah, siya ay magiging hari ng Israel. Siya ay magiging hari. So, inaasam nila muli ang pagdating ng Messiah. Inaasam nila ang pagdating ng Kristo na ito ay muling magbabalik ng kaluwalhatian ng kaharian ni David sa mga naunang panahon. At yan ang dahilan nang dumating ang ating Panginoon, ang isip nila ay i-restore na ang kaharian ng Diyos. I-restore na ang nawalang kingdom mula pa sa panahon ni David. At ngunit ang ating Panginoon ay hindi siya magpapasimula sa literal na kingdom, kundi ang kaharian na kanyang itatayo ito ay matatawagin nating mystical kingdom. Isang spiritual kingdom na ang kahariang ito sa Luke chapter 17 ay iniisip ng mga tao na ang kaharian ay darating ng madali. Ngunit ang Panginoon ay sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating na makikita ng literal na mata ng mga tao. Diba? Yan yung nakatala sa Luke chapter 17. Sabi niya, ang kaharian ay hindi, ang kanyang pagdating ay hindi sa nakikita ng paningin ng tao, kundi sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob niyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob niyo. So, ang unang pagdating ng kaharian ng ating Panginoon ay sa mystical o spiritual kingdom. Kaharian na hindi nakikita ng mata, at ang kaharian ito ay hindi isang castle, isang tore o ano paman, kundi ang kaharian ito ay isang spiritual, at ang mga tao ay papasok sa kaharian ito. Papasok sila sa kaharian at sila ay paghaharian ng Diyos. Sila ay paghaharian ng Panginoon. At ang paraang ito para makapaghari ang Diyos sa kanila ay sa pamamagitan ng pagdating sa kanila personally, individually, ng Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na kanilang tatanggapin ay magiging daan upang sila ay magpasakop doon sa kaharian ng Diyos at gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon. At ilan sa mga makikita natin kahit man sa prayer na tinuro ng ating Panginoon sa the Lord's Prayer, ay merong isang portion doon na sinasabi, Thy kingdom come.
Thy will be done on earth as it is in heaven. So pinakita ron, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, sa panahon pa ng pagdating ni John the Baptist, at pagdating ng ating Panginoon, ay nagpasimula silang nangaral na sabi niya, the kingdom of heaven is here. Yung the kingdom of heaven is at hand, ay pinapakita ng ibig sabihin nun, the kingdom of heaven is here. Repent, pinakita niya na sabi niya, magsisi kayo at dahilan ang kaharian ng Diyos ay narito na, dumating na. So sa pagpapasimula ng kingdom na ito, ay ang ating Panginoon, ang una niyang ginawa ay nangaral ng salita, nangaral ng may kinalaman sa kaharian ng Diyos, at nagpasimula siyang nagpagaling ng mga may karamdaman. Alam niyo ba na yung pagpapagaling ng karamdaman ng ating Panginoon, yun ay tanda na ang kaharian ng Diyos ay dumating. Dahilan ng kaharian ng Diyos o ang kaharian ay pag sinabing kingdom against kingdom, ay hindi ito kagaya ng mga democratic country na kapag ang presidente ay pumunta sa isang bansa na makipag-meet sa presidente, ay nakikipagkamayan sila, nagkakaroon sila ng relation, interrelation ng bansang ito at ng bansa. Ngunit, ang tinatawag na order ng kingdom, kahit paman sa unang panahon, ay ang kingdom kapag dumating, ito ay sumasakop. Hindi ito nakikipagkaibigan, ito ay sumasakop. Kaya nang dumating ang kaharian ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, ay nagpasimulang kinonquer ang pinakita ng mga may karamdaman ay gumaling, mga demon-possessed ay nakalaya sila, ang mga tao na sa mahabang panahon ay inaalipin ng karamdaman ay nakalaya sila. At sinabi natin, Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay dumating sa inyong harapan. So, yun ay pagpapakilala, and then throughout the ministry ng ating Panginoon, at at the end ng kanyang ministry nang siya'y pumasok doon sa Jerusalem, at yun yung final entry ng ating Panginoon sa Jerusalem, ay siya ay dineclare na hari ng Israel. Diba? Dineklara siya na hari ng Israel. Yung mga tao ay naglatag ng mga palma, dahon ng palma doon sa daan na daraanan. So kung meron ngayon na red carpet, noon ang paraan para ipakita ang isang pagdaan ng taong marangal ay naglalagay sila ng mga dahon doon sa dadaanan ng marangal na taong ito habang ang ating Panginoon ay nakasakay sa isang donkey, sa isang asno. At ito yung kamangha-mangha, mga kapatid, bakit ang haring ito ay hindi sa kabayo nakasakay, kundi sa isang donkey? Sapagkat ang haring pinapakilala ay hindi haring marahas, kundi haring mapagpakumbaba. Behold your king, lowly, sabi ng Book of Zechariah, mababa at mapagpakumbaba. At ang mga tao ay nagpapahayag sila, Hosanna to the highest, blessed is he that comes in the name of the Lord. Hosanna to the King of Israel. So, hanggang ang ating Panginoon ay pumasok, at yung mga Pariseo na insecure sila, bakit ganito ang pag-welcome nila sa taong ito, samantalang kami ay hindi nila tinatanggap ng ganito. Ang mga Pariseo, gustong-gusto nila yung pagtanggap sa kanila ng mga tao. Pero na-insecure sila nang dumating ang ating Panginoon, merong grand entrance na binigay ang para sa ating Panginoon. At mula sa panahon yun ay lalo silang naggit-ngit sa galit at gusto nilang ipapatay ang ating Panginoon.
hanggang sa ang ating Panginoon ay litisin siya at siya ay kunin, ibigay sa kamay ng mga Roman soldier. Isang pagkakataon, ang isang Romano ay kumuha ng thorns, yung thorns, at nagplate siya ng isang kagaya ng crown. At ang ating Panginoon ay hinubaran ng kanyang damit at nilagyan ng kulay purple na balabal at inilagay sa kanyang ulo, isinaksak sa kanyang ulo yung crown of thorns. At siya ay binigyan ng isang tungkod doon sa kanyang kamay, at ang mga tao ay tinutuya siya na lumuluhod at nagbabaw sa kanya. Sabi niya, the king. Sila ay bibigay ng obeisance sa ating Panginoon. Not knowing na yung ginagawa nila ay pagpapakilala sa ating Panginoon, siya ang hari. Ang ating Panginoon, hindi siya nag-wear ng crown of gold, ng mga ano paman. Ang kanyang suot-suot na korona ay koronang tinik. Ito ay dahilan upang mamanan niya ang kingdom. Upang makuha niya ang kingdom ay hindi sa pamamagitan ng dahas o ng ano paman, kundi sa pamamagitan ng suffering. Sa pamamagitan ng pagdurusa na kanyang mararanasan. Until na ang ating Panginoon ay ilagay doon sa cross. At doon si Pilato ay naglagay ng isang inscription doon sa ibabaw ng cross. At nakalagay doon, the King of the Jews. Nilagyan siya ng ganun title. Nag-apila yung mga Pariseo, sabi niya, wag niyong ilagay the King of the Jews. Ilagay mo na I am the King of the Jews. Well, pag sinabing I am the King of the Jews, he's just claiming that he's the king. But kapag merong inscription, the King of the Jews, yun ay kanyang title. So pinapakita ang ganitong bagay hanggang sa ang ating Panginoon ay mamatay, at ito ang pinaka-malungkot na buhay at pangyayari sa buhay ng mga tagasunod ni Kristo. Ang inaantay nila na naniwala na sila, na convinced sila that Jesus is the Christ. They were fully convinced that Jesus is the Christ, but ang lahat ng kanilang pag-asa ay naglaho nang makita nila na nakabayubay siya sa krus at nalagutan ng hininga. Not knowing, mga kapatid, na sa pamamagitan pala ng kamatayan, doon niya makukuha ang kaharian. Amen. At sa pamamagitan ng kamatayan, ay doon niya makukuha ang isang napakataas na title. Nabibigyan siya ng isang mataas na pangalan na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. So, hindi nila alam yung ganitong bagay. Pero laking kulat nila at kagalakan nila nang ipahayag ng mga anghel, ipahayag ng mga babaeng pumunta doon sa araw ng pag-iimbam nila sa ating Panginoon. Merong isang balitang gumulo sa buong Jerusalem, wala siya sa libingan. Sabi ng angel, He is not here. He is risen. Huwag niyong hanapin ang buhay sa gitna ng mga patay. Amen. Kaya nang ating Panginoon ay nagpakita sa kanila, pagdating doon sa end ng 40 days ng kanyang pakikisama sa mga alagad, na binahagi sa kanila ang mga bagay na may kinalaman sa kingdom. Sabi niya, go ye into all the world and preach the gospel. But at the end, ay tinanong nila ang ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ito na ba ang panahon, isasauli mo na ang kaharian sa Israel?
So yung pag-asa nila ay hindi namamatay, hindi nawawala. Yung pag-asang ito ay muling nabuhay nang makita nila ang ating Panginoon ay nagbangon sa mga patay. Ngunit, ang ating Panginoon ay nagpasimulang nagsabi, sabi rito ng verse 6 ng chapter 1 ng book of Acts, "So when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by His own authority." Sabi niya, hindi para sa inyo ang pagkaalam ng panahon at ng mga kapanahunan na ito ay iningatan ng Ama sa kanyang sarili. Kundi sabi niya, kayo ay tatanggap ng kapangyarihan pagdating ng kaharian, pagdating ng Espiritu na darating sa inyo, at kayo ay magiging aking saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa pinakahuling bahagi ng lupang ito. Ito ang sabihin nating inauguration ng kingdom. Ang inauguration ng kingdom, hindi ang literal kingdom but the spiritual one or the mystical one. Pinasimula ng isang mistikong kaharian na hindi kita ang kaharian, hindi kita ang hari, hindi rin ang mga subject niya ay nagkalat sa buong mundo, sa buong sanlibutan. At ito ay isa-isang tinatawag ang subject ng kaharian. Do you get the point? And you know, brothers and sisters, gaya ng sinabi ko kanina, nag-start ang subject ng kingdom, ang member ng kingdom na ito, ay nag-start sa 120 souls, 120 people sa upper room, at sila ay pinuspos ng Espiritu Santo. At upang ipakita ang ganitong bagay, ay sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad na ang pangako ay para sa kanila at sa kanilang mga anak at sa anak ng kanilang mga anak, ilan man ang tawagin ng Panginoon ay bibigyan niya sila ng Espiritu Santo. So, upang sila ay maging lehitimong membro o subject ng kingdom, they must receive the Holy Spirit. Kinakailangan nilang tanggapin ang Espiritu Santo upang sila ay maideklara na subject ng kahariang ito. At bawat isa na idineklara na kabahagi o subject ng kahariang ito, ang sabi ni Apostol Pablo sa isang pangungusap niya sa chapter 3 verse 20 ng book of Philippians, ay sinabi ni Paul, sabi rito, "For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ." So, mula sa panahong ito, ay tayo, ang bawat mga mananampalataya, ay naging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Tayo ba'y bahagi ng kaharian? Amen. So, ang bawat isa na tumanggap sa ating Panginoon at binigyan ng kanyang Espiritu, tumanggap ng Espiritu, sila ang kanilang pagkamamamayan. Their citizenship ay nasa sangkalangitan at sila ay nag-aantay sa tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. So, ang bawat isa ay nag-aantay ng haring ito na darating. Mula ng panahong yon, ang hari ay inaantay na darating ng kanyang mga subject. So, kagaya ng konsepto ng kingdom, ang kingdom ay nasa langit, ngunit ang lupa ay ginawa niyang, anong tawag doon, Mark Philip? Kinolonize ang
ang lupang ito. Ibig sabihin, kung ano ang pinapatupad ng hari doon sa langit, ay gayon ang dapat gawin dito rin sa ibabaw ng lupa. Kaya sa prayer ng ating Panginoon, sabi niya, na itinuro niya, your kingdom come. Pray, sabi niya, in this manner, sabi niya, manalangin kayo sa ganitong paraan. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari kung ano yung nasa langit ay i-implement dito sa ibabaw ng lupa. So gayon mga kapatid, so tayo ngayon na mga ipinanganak na maguli ay kabahagi ng kaharian ito. Nasa kaharian tayo, nakapasok tayo sa kaharian. Spiritually, it is a mystical kingdom, pero we are belong to this kingdom. At bilang bahagi tayo ng kaharing ito, dapat ang ating paraan ng pamumuhay ay kagaya rin naman ng isang anak ng hari. The children of the kingdom. Now, mula pa sa kahit ang mga prophecy in the Old Testament ay merong isang nakapokus ito sa darating na kaharian at pagdating ng hari. Sa Book of Daniel, chapter 7, Book of Daniel, chapter 7, ay pinakita rito yung the Ancient of Days. Dahilan si Daniel dito ay nagkaroon siya ng vision, at ang vision na yun na kanyang nakita ay pagpapakita ng pagpapalit-palit ng mga kaharian. Pagpapalit-palit ng mga hari at ng mga kaharian, mga imperyo na magpapalit-palit sa ibabaw ng lupa. Ngunit merong isang bahagi na pinakita sa kanya, isa sa kanyang pangitain, verse 9 ng Book of Daniel 7, I kept looking until thrones were set up. Until thrones were set up, and the Ancient of Days took his seat. The Ancient of Days. See, yung kumbaga pa, yung pinaka sa matandang panahon, the Ancient of Days took his seat. So ito ay ang paghahari. Sabi niya, the Ancient of Days took his seat. Umupo siya. And his vesture was like white snow, and the hair of his head like pure wool. His throne was ablaze with flames. Its wheels were burning fire. A river of fire was flowing and coming out before him. Thousands upon thousands were attending him, and myriads upon myriads were standing before him. The court sat, and the books were open. Alam natin kung ano yung pinapakita rito. Panahon ng kanyang paghahari, mga kapatid. At ito ay isa sa setting na pinapakita rito ay ang white throne judgment. Books were open. Now, alam nyo, pinapakita ko ang bagay nito upang makita natin ang sentro at ang team ng banal na kasulatan, ang team ng pagparito ng ating Panginoon. Dumating ang ating Panginoon at nagulat ang buong Jerusalem dahilan ang mga Magi ay pumunta roon at ang hanap nila, where is He, the King of the Jews? Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Well, sa panahon yun ay nagulat sila Herodes, dahilan sila ang mga gobernador sa panahon yun. At ibig ba sabihin, mapapalitan na sa Cesar? Mayroon na magta-take over at muli
mag-aaklas ang mga Israel laban sa imperyo ng Roma. At nagulat sila at sabi niya at pinatawag nila yung Magi. At ang tanong ng mga Magi, saan naroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? At nagkunwari sila at sabi niya, sige, hanapin nyo. Pinatawag ang mga doctor of the law, inusisa sa kasulatan, saan ipapanganak ang hari ng Hudyo? Then nakita nila mula sa Book of Micah chapter 5, ikaw, Bethlehem, pinakamaliit ka sa lupain ng Huda. Mula sa iyo ay lilitaw ang isang maghahari sa Israel na magmumula pa sa unang panahon. At sabi niya, sige, hanapin ninyo at kapag nakita ninyo ang hari, ang ipinanganak na hari, bumalik kayo sa akin at kami rin naman ay sasamba. But it is a deception. Ito'y pangdaraya. Pero nang makita nila ang ating Panginoon, doon hindi sa sabsaban, kundi sa bahay ni Mary, at nang sila'y bumalik, ay hindi na sila bumalik. Hindi na sila bumalik pa doon sa nagsabi sa kanila. At yun ang panahon na pinapatay ang mga bata. So makikita natin, ang Book of Matthew, alam niyo ba, ang theme ng Book of Matthew is the King of the Jews. Mula sa ang kabuuan ng Book of Matthew, ang pinapakita niya ay ang ating Panginoon na bilang hari ng mga Hudyo. Now mga kapatid, nakikita natin na nagpasimula ang kahariang ito sa panahon ng dumating ang Espiritu Santo sa mga alagad sa araw ng Pentecost. At ang pagpapatuloy ng pagtawag ng mga subject ng kingdom ay nagpatuloy, at ito ay pinakita ng ating Panginoon sa mga talinghaga. Pinakita ito sa mga parable ng ating Panginoon. Nangusap siya ng isang parable sa Matthew chapter 22. Dito sa Matthew 22 ay patungkol ito sa parable of the feast. Ang ating Panginoon ay nangusap siya ng talinghaga patungkol sa, sabi niya, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. Diba? So, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang hari ay nagbigay ng isang pista o kasalan para sa kanyang anak. See? So makikita nyo na ang parable ay ang nature nito ay hindi lamang siya basta kwento, kundi merong binubuksan ang ating Panginoon patungkol sa layunin ng Diyos. Kaya say amen to that. Patungkol sa layunin ng Diyos. That someday na merong ikakasal. Ikakasal ang anak at ikakasal sa kanyang nobya. Amen? Ikakasal ang anak sa kanyang nobya. At magkakaroon ng isang dakilang pistahan. At sabi niya, at siya ay nagsugo ng kanyang mga alipin at tinawag ang mga inimbitahan, ang mga invited guests para doon sa wedding feast. Ngunit sila'y ayaw nilang pumunta. At nagtahilan ang mga taong ito na nagsabi, sabi ng paanyaya ito sa verse 4. Again, he sent out another slave saying, tell those who have been invited, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fattened livestock, and all are butchered and everything is ready. Come to the wedding feast. So lahat ay nakahanda na. So ibig sabihin, nakaprepare na talaga yung wedding feast, yung feast na ito. All things are ready, just come to the feast. Ngunit sila hindi nagbigay ng atensyon sa paanyayang ito at nagpatuloy sa kanilang lakad
sa kanilang bukid, sa kanilang mga negosyo. Ngunit ang ilan ay pinatay ang mga alipin ayon sa takbo ng talinghaga. At ang hari ay nagalit. Well, ito po yung pagpapakita ng ang tunay na invited ay mga Hudyo, di ba? Ang anak ni Abraham, ang mga Hudyo, ang mga lahi ng Hudyo, sila talaga ang invited. Sila talaga ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoon. Ngunit sabi ng Book of John chapter 1, pumarito siya sa sariling kanya, ngunit ang kanyang sariling kanya ay hindi siya tinanggap. Ngunit, ang sumunod na verse ay nagsabing, sino man ang tumanggap sa kanya, ay pagkakalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sila ngayon ang bibigyan ng privilege, na pribilehyo na deprive, na wala sa kamay ng mga Hudyo. So nang nagalit ang hari sa verse 7, nagalit siya. But the king was enraged and he sent his armies and destroyed the murderers, those murderers, and set their city on fire. So ito po yung eksaktong nangyari sa Jerusalem, 70 AD, nasunog at sinakop ang lugar na yon at sinira sa pamamagitan ng isang general na si Titus. Pero verse 9, so ito naman yung pag-aanyaya sa pangkalahatan. Verse 9, go therefore to the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding feast. Ilan man ang makita ninyo. So nagkaroon po ng pagkalat, pagpunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga dako. At dito na naganap yung sinabi ng Panginoon, go ye into all the world and preach the gospel. Go therefore the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding. Those slaves went out into the streets and gathered together all they found, both evil and good. And the wedding hall was filled with dinner guests. But when the king came in to look over the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes. And he said to him, friend, how did you come in here without a wedding clothes? And the man was speechless. And the king said to the servants, bind him hand and foot, throw him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Now, pupunta tayo mga kapatid sa kaisipang ito. Dahilan ngayon, ang kingdom of God or the kingdom of heaven ay puno na ng guest. Punong-puno ito. Ngunit, meron siyang hinahanap sa mga guest na ito. At ang hinahanap niya sa kanila is the wedding garment. Yung kaayusan ng pangkasal. Dahilan, ang kasala, ito ay, ang kaganapang ito ay kasalan. Di siyempre pa, kapag ang occasion is wedding, dapat ang attire ay pang-wedding. Diba? Kaya kapag mayroong nagbibigay na invitation ay ng wedding, sinasabi nila yung clothes na dapat i-wear sa panahong yun, kung anong klaseng attire. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay papunta sa wedding, dapat ikaw ang iyong kasuotan ay para sa wedding. So, ibig sabihin, kung ang mga mananampalataya ay sila ang kanilang tinitingnan at kanilang sinusundan o ang kanilang inaasam na kanilang paroroonan ay ang kaharian, dapat ang kanilang buhay ay kaayon para doon sa kaharian. Diba? Yan yung verse nating binasa kanina. Kaya ang pangungusap ni Apostol Pablo, sabi niya,
merong pinangaral si Brother Branham, is your life is worthy of the gospel. Is your life is worthy of the gospel. So, dito, pinakita niya sa isang talinghaga na merong isa na hindi nakita ng damit kasalan. At yung tao na tinanong na walang damit kasalan, ibig sabihin, maaaring nagpabaya siya, hindi niya, in-ignore niya na mahalaga pala ang ganitong bagay. Iniisip niya na nasa loob siya ng wedding o nasa loob siya ng hall at maaaring mabe-benefits niya ang lahat ng bagay na naroon. But dito siya nagkamali dahilan sa panahon na sabihin pa natin sa pinaka-climax ng kasalang na ito ay merong i-required ang hari para makita ang mga lehitimong kasama doon sa kasalan at sila lamang ang mananatili sa lugar doon. So, sa ilang pang mga bagay ay ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng ilang mga talinghaga. Sa aklat na sa chapter 13, mapansin ninyo sa chapter 13 ng book of Matthew. Ang talinghagang ito, in fact, ang talinghaga ng the whole chapter 13 ay may kinalaman sa the kingdom of heaven. So pinakita ng ating Panginoon, sa pasimula pa lamang, ay pinakita rito sa kanyang pangungusap. So sa bawat talinghaga na kanyang pinakita rito, ay pagpapakita na ito ay may kinalaman sa katulad sa kaharian ng langit. Una ay nagpakita siya ng patungkol sa pagtatanim. Pero gusto ko na lamang puntahan ang isang talinghaga ng ating Panginoon about the tares among the wheat. Puntahan ko na lang ang explanation, hindi na natin pupuntahan yung pinaka-parable, yung pagpapahayag ng parable. So pwede niyong basahin yung nilalaman ng chapter 13, verse 24, starting verse 24 hanggang verse 30. Pero ang explanation ng parable ng tares and wheat, o wheat and tares, ay narito sa verse 36. Kung babalikan ko muna yung verse 24, ay sinabi niya ng verse 24, Jesus presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. So, pinapakita niya na ang kaharian ng langit ay makakatulad sa isang tao na nagtanim ng kanyang mabuting binhi sa kanyang bukirin. Ngunit pinakita roon, verse 25, habang ang kanyang mga tauhan ay natutulog, ang kaaway ay dumating at nagtanim naman ng pansirang damo sa gitna ng trigo at siya'y umalis. So that's the scenario. So ang nangyari para sa ating background ay nagtanim ng trigo yung na tinatawag na yung taong ito, yung mabuting binhi ay yung trigo. Ngunit habang natutulog yung mga tauhan, ay may mga kaaway na pumasok doon sa field, on the same field, at nagtanim sila ng tares o yung pansirang damo. Doon sa gitna doon sa the same field. At nang magising sila, paglipas ng araw, ay nagulat sila, sabi niya, bakit may damo? Bakit may pansirang damo? Ang sabi ng Panginoon ay sabi niya, sabi niya, merong kaaway na nagtanim. Sabi ng mga tao, sabi niya, bubunutin ba namin? Sabi ng Panginoon, wag.
Antayin nyo ang araw ng pag-ani. Dahil sa araw ng pag-ani, unang titipunin, unang bubunutin yung pansirang damo at saka yung trigo. Now, sa explanation ng ating Panginoon, dahilan, ito yung pinakamaganda. Sa tao, sa public, ang ating Panginoon nagsasalita ng parable. Ngunit sa mga alagad, ine-explain niya ang parable. He make it clear. Hindi sa dark saying, kundi ginaklaro niya sa kanila. Verse 36, then he left the crowd and went into the house, and his disciples came to him and said, explain to us the parable of the tares of the field. And he said, the one who sows good seed is the Son of Man. Ang nagtanim ng mabuting binhi ay anak ng tao, ang ating Panginoon. And the field is the world. Ang pinakabukirin ay ang buong mundo, buong sanlibutan. The field is the world. And as for the good seed are, who are they? These are the sons of the kingdom. Sila ay anak ng kaharian. The sons of the kingdom. And, sabi niya, and the tares are the sons of the evil one. Ang anak ng masama. And the enemy who sowed them is the devil. And the harvest is the end of the age. And the angels and the reapers are the angels. So pinakita rito na ito yung magiging setting sa huling mga araw. Bago yung tinatawag na harvest. Dahilan, ano ang harvest? The harvest is the end of the age. Ang katapusan ng kapanahunan. Hindi po ito katapusan ng mundo. Katapusan ng kapanahunan. Katapusan ng panahon na itinakda ng Panginoon at siya ay maggagawa o magpapasimula ng panibagong panahon. At yun ay tinatawag na regeneration. The harvest is the end of the age, and the reapers are the angels. So malinaw sa atin kung sino ang trigo o mabuting binhi, sila ay ang mga anak ng kaharian o sila yung subject ng kingdom. Sila yung bahagi ng kaharian. Ngunit yung tares ay yung pansirang damo ay anak siya ng masama na napahalo at napasama doon sa trigo. Kaya, ang sabi ng mga tauhan, Panginoon, bubunutin namin, bigyan mo kami ng pahintulot, bubunutin namin yung mga pansirang damo. Pero sabi ng Lord ay wag, pabayaan mo hanggang sa panahon ng harvest. Dahilan, baka pagbunot mo ng damo ay magkamali ka, baka trigo ang iyong mabunot. Dahilan, meron siyang similarity. Tama ba mga kapatid? May similarity. Sabi niya, sabi ng iba, born again ka ako, born again din ako. Diba? So merong similarity sila. Pero, sabi niya, just as the tares are gathered and burnt with fire, so shall it be at the end of the age. Basahin natin sa 40 sa Tagalog. Sabi niya, kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang manghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nakakapagpapatisod at nagsisigawa ng katampalasanan.
So pinakita rito, yung sabi rito na titipunin sa labas, ibig sabihin, ilalabas sila from the kingdom, doon sa loob ng kaharian. So the Son of Man will send, and they will gather out of His kingdom all stumbling blocks and those who commit lawlessness. So yung pinapakita rito, yung mga nagpapatisod at yung mga nagko-commit ng lawlessness. Ang salitang lawlessness ay hindi kumikilala ng batas. Ibig sabihin, hindi nila kinikilala ang authority ng salita ng Diyos. Ang authority ng salita ng Diyos ay hindi nila kinikilala, kundi sila ay gumagawa ng ayon sa kanilang sariling paraan. So, they will gather out of His kingdom all stumbling blocks, those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire. And that place there will be weeping and gnashing of teeth. So, alam natin ito ay paghatol ng Diyos sa mga pansirang damo. But then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. So dito sa pagpapahayag ng Panginoon, well mga kapatid, papunta na tayo sa ganitong bagay. Dahilan, para magmana ng kaharian, ay sabi ng mga verses na binasa natin kanina, hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga liko, ang mga bagay na pinakita, well, alam nyo, ang Christ Endem ngayon, ang tinatawag na Kristyanismo ngayon ay punong-puno na ng maraming mga halo-halong mga bagay. At sila ay sumasakay na lamang sa pangalan ng tinatawag na Kristyanismo o pangalang Kristiyano. Pangalang nagsasabing anak ng Diyos, naniniwala kay Kristo, sumasampalataya sa ating Panginoon, at merong isang paraan na gagawin ng Panginoon. Ito ay ang paglalabas sa lahat ng mga pansirang damo. Ang paghihiwalay sa kanila, ang pag-alis sa kanila, upang hindi sila makasamang magmana. Naalala ko, sa buhay ng ating kapatid o ama sa pananampalatayang si Abraham, meron siyang 2 anak. Ngunit, dumating ang panahon, si Sarah ay nagalit at sinabi niya, hindi dapat umalis ang anak ng aliping ito at hindi siya pwedeng magmanang kasama ng aking anak. So even sa Old Testament ay pinapakita na ang previewing ito na merong magaganap na ganitong paghihiwalay at pag-alis doon sa, sabi niya, upang siya ay hindi karapat-dapat magmana na kasama ng tunay na anak, ng anak sa pangako. Meron ako ilang mga verse na tinala rito upang ipakita ang literal kingdom na darating. So merong mystical kingdom na ating nakita na sinasabi ni Apostle Pablo at sinite na natin ang mga example kanina about this mystical kingdom. At sabi ng ating Panginoon, o sabi ni Apostle Pablo, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay hindi ito, sabi niya rito sa 14:17 ng Book of Romans, the kingdom of God is not meat and drink. Hindi ito pagkain at inumin, but righteousness and peace.
righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So this, yung tunay na kabahagi ng kahariang ito, ay ito ang kanilang ini-enjoy. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Merong katwiran na namamayani sa kanila. Katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa Espiritu Santo. So yun yung pinapakita sa mystical na kaharian ng Panginoon. And ito ay preview lamang ng tunay na kahariang, ng literal na kahariang darating. Amen? Can you say amen to that? Ito ay preview lamang, yung righteousness na ito, yung peace at yung joy na ito, na naranasan ito ay parang pauna lamang. In fact, ang Holy Spirit nating tinanggap ay tinawag itong down payment or earnest. Ipinakita ito ay isang pledge, pangako na merong mas dakilang bagay na darating. So, sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Can you imagine, mga kapatid, kagabi ay nakikinig ako ng isang sermon ni Branham. At grabe yung bandang huli ng kanyang preaching. Or hindi, yung tapos na yung preaching, ito ay healing of the sick. Ay may mga bulag na nakakita, may mga lumpo na naka-wheelchair na tumatayo habang ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang presensya ng Diyos ay naroon sa kanilang kalagitnaan at di magkamayaw ang mga tao at sumisigaw, nagpupuri sa Panginoon dahil nasasaksihan nila yung dakilang gawang ito. At ito ay tinawag ito ng Book of Hebrews na tingnan natin ang Book of Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Sabi rito sa ilang verse, verse 4. Verse 4 ng chapter 6 ng Book of Hebrews. For in the case of those who have once enlightened. Ito ay ang kaso ng mga minsang naliwanagan, once enlightened and have tasted of the heavenly gift. They have tasted the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit. Naging kabahagi sila nakabahagi sila ng Espiritu Santo and have tasted the good word of God. Natikman nila yung kabutihan ng salita ng Diyos. Naranasan nila yung katapatan ng salita ng Panginoon. And the powers. Saan dyan? Sabi dito sa verse 5. Verse 5. And have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Yung manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon na nakikita nasaksihan sa mga nagdaang panahon at naranasan kahit man sa ating kapanahunan, ito ay patikim sa kapangyarihan ng darating na panahon. It is the powers of the age to come. Kapag ang kingdom na ito ay naisat, ay itong kapangyarihang ito ay makikita at lubos na masasaksihan. So, sa ganitong bagay, kaya ang pinapakita rito, yung mga tao na katulad nito,
ay mga nasa loob ng kingdom. Nasa loob sila ng kingdom. Nasa loob sila ng kaharian ng Diyos. But there will come a time that they will fall away, sabi ng banal na kasulatan. And then have fallen away, it is impossible to renew them again in repentance, since they again crucify to themselves the Son of God and put him to open shame. For ground that drinks the rain which often falls on it, and brings forth vegetation useful to those for whose sake it is also filled, receives a blessing from God. Tingnan natin sa wikang Tagalog from verse 6. Sabi niya, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos na inilagay na muli sa hayag na kahiyan. Sapagkat ang lupang humihitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong papakinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. So pinakita rito na sabi niya, yung ulan kapag ito'y pumatak, primarily, ito ay para sa mga pananim, di ba? Para ito sa mga pananim. Pero yung damo ay nakikinabang din siya doon sa ulan na pumapatak sa lupa. Nag-enjoy siya, nanonorish siya, lumalago siya, dumadami siya. Kaya kapag pumatak ang ulan, inaantay ng mga magsasaka para sa kanilang pananim, then nagpapasimula naman sumisibol ang mga damo, ang mga pansirang damo. Pero ang purpose ng ulan, ang primarily na purpose ng ulan ay para doon sa mga vegetation na mapapakinabangan, para, sabi niya, useful to those for whose sake it is also filled. Na para sa kanya dumarating ang ulan ay dumatanggap ng pagpapala sa Panginoon. But, sabi ng verse 8, ngunit, kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahinatnan ay ang susunugin. So pinakita rito kagaya ng parable ng tares and wheat. Pagdating ng panahon, ang trigo ay magbubunga ng trigo. Ang damo ay mahayag ang kanyang pagkadamo. So, ang panahon ang siyang magsasaysay upang ang mga nasa kahariang ito ay mahayag sila. Tingnan natin ang ilang mga bagay na pinapakita ng banal na kasulatan patungkol sa kaharian na darating. Sabi rito ng aklat ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Anong sabi riyan sa chapter 1 Thessalonians 2 verse 12? Pinapakita rito na sabi niya, verse 11, tingnan ng verse 11. Verse 11, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatotoo. Verse 12, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Dito tayo tinawag, mga kapatid. Minsan, ang isip lamang ng mga tao ay maligtas. Kapag ako'y nakaligtas, okay na sa akin yan. Pero ang kaligtasan ay isang pintuan lamang na binuksan ng Panginoon sa bawat mga mananampalataya. Pero kapag pumasok ka rito,
ay meron siyang nakahandang dakilang bagay pa para sa bawat isa. Hallelujah. Na pinagkalooban, na tinawag, na inanyayahan dito sa para sa kahariang ito. Anong sabi riyan? Tayo upang kayo magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian. So kung tinawag tayo sa kaharian, then ang ating direksyon ay dapat papunta sa kaharian. So ang ating lakad ay hindi kagaya ng, alam nyo, tayo ay inihalintulad sa pilgrims, yung manglalakbay. Yung manglalakbay, mga kapatid, ay hindi siya dapat mag-stay ng matagal sa isang lugar. Kahit yung area na kanyang madaanan ay napakaganda, ay hindi dapat siyang ma-attract doon sa ganda ng lugar na yon sapagkat ang kanyang, meron siyang paroroonan na mas maganda kaysa doon sa kanyang kasalukuyang nakita. Ang problema, mga kapatid, kagaya ng ama ni Abraham, si Terah. Merong nadama si Terah na umalis mula doon sa Caldea. Pero pag alis nila, napadaan sila sa lugar ng Haran at nagandahan sila doon. Nagandahan yung tatay ni Abraham doon sa lugar ng Haran at nag-settle down sila doon. Pero naging daan ito sa kamatayan ng isa sa anak o kapatid ni Abraham. Yun yung tatay ni Lot. Namatay doon, kaya hanggang sa nang namatay ang tatay ni Abraham, then ang Diyos ay nagpatuloy ang dealing ng Diyos kay Abraham, siya ay naglakbay uli. Isinama niya si Lot na kanyang pamangkin. So ang problema, mga kapatid, sa mga naglalakbay ay kapag na-attract sila sa ganda ng lugar na kanilang dinaraanan. At kapag na-attract sila doon, well, na-redirect na yung kanilang mga kaisipan at ayaw na nilang pumunta pa doon sa kanilang destinasyon. Dahil nakita nila maganda naman dito. Pero mga kapatid, tayo po ay kagaya ng mga manglalakbay. Kahit anong ganda ng buhay na matikman mo sa ibabaw ng sanlibutan, hindi yan pwedeng itumbas sa kalawalatian na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Kahit ikaw ay ang tao ay nakahiga sa malambot na kutsyon, magandang bahay, ikaw ay lahat ay sophisticated, lahat ay mga high-tech ang iyong gamit, pero hindi pa rin ito may tutumbas dahilan ang bawat isa sa atin ay tinawag para sa kaharian. Kaharian ito. Hindi ito magandang anumang kalalagayan. Ito ay kaharian. So, dahilan tayo tinawag dito, ang ating direksyon ay pupunta so that you would walk in a manner worthy of the God who calls you into His own kingdom and glory. His own kingdom. Imagine, sa kanyang sariling kaharian, ikaw ay inanyayahan. Naalala niyo ba ang isa sa anak ni Jonathan, if I'm not mistaken? Dahilan sa covenant ni David kay Jonathan, meron siyang anak. Dahilan ang covenant nila ay hindi pababayaan ni David kahit man ang anak ni Jonathan. Meron siyang anak na lumpo at siya ay pinatawag. Pinakuha ni David mula doon sa kanyang bahay at idinala doon sa kaharian. At hindi lamang yun, hindi lamang siya pinatiras doon sa kaharian, siya ay kasalong kumakain ng hari. Yun ang magandang bagay. Kaya sabi ng anak ni Jonathan, hindi ako karapat-dapat sa ganitong klaseng bagay. Bakit mo ko binigyan ng ganitong
klase ng pabor. And brothers and sisters, sabi ng banal na kasulatan, upang tayo dapat lumakad ng ayon, nararapat sa Diyos na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Imagine the glorious kingdom of Solomon. It attracts ang Queen of Sheba. Na-attract siya at ang balita na kanyang narinig dahilan malakas na umuugong ang ganda ng kaharian ni Solomon. At dahilan sa kanyang narinig na balitang ito, gusto man lamang niya masaksihan. Gusto man lamang niya makita kung anong itsura ng kaharian ito. Just for curiosity, siya isang reyna. At alam ko ang reynang ito ay marangal at mayaman dahilan nagdala siya ng maraming ginto papunta kay Solomon. At pagdating niya roon, nasaksihan niya ang lahat, ang order ng kaharian, ang kagandahan ng kaharian at lahat ng mga bagay. At sabi niya, yung narinig ko, yung nabalitaan ko, ay wala pa sa kalingkingan ng aking nasaksihan. Diba minsan, yung balita mas malaki kaysa doon sa totoo. Pero, nang pumunta ang Queen of Sheba, sabi niya, yung narinig ko ay wala pa sa kalingkingan ng aking nasaksihan. What a glorious kingdom, mga kapatid. I cannot imagine. Dahilan narinig lamang natin ito, nababasa lamang natin ito, ang glorious kingdom ni Solomon. Pero, ang mga saksi, yan ang dahilan, mga kapatid, yung mga matatanda na nabuhay, na nakita ang kaluwalhatian ng kaharian, nang makita nila ang ruin ng nasinirang kaharian ng Israel, at nang ito'y tinatayo, umiiyak sila at lumuluha dahilan hindi na nila makita at they cannot be compared dun sa maluwalhating kaharian na dating nakita nila sa panahon ng mga hari. And brothers and sisters, what kind of glory ang nag-iintay sa atin sa kaharian ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Now, ilan pang mga verse nakita rito. So, ang isa pang verse, ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. Verse 5. This is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God for which indeed you are suffering. Dati, hindi ko maintindihan yung isang verse dito sa Acts chapter 14. Dahilan, dito, sabi rito ng chapter 14 ng book of Acts, verse 22. Sabi ng verse na ito, sabi niya, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Dati napapasil ako sa verse na ito, hindi ba't ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapanganakan? Except a man be born of water and of the Spirit cannot enter the kingdom of God. At kapag ikaw ay nabautismuhan at tumanggap ng Espiritu, ay makakapasok ka sa kaharian. But what is this? Strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God.
Well, ang pag-enter na ito ay sila ay nasa kaharian na. Sila ay nasa kaharian na. Pero to inherit the kingdom, diba? To inherit the kingdom ay meron silang mga bagay na pagdaraanan. May mga suffering. May mga, in fact, ang kingdom ay isa sa pinapakita, ito ay reward. Ito ay reward na ibibigay sa bawat isa. Tinawag tayo sa ganitong bagay. Tinalaga, pero yung pagdadaanan para ma-inherit ang kingdom na ito ay i-reward ng Panginoon. I-reward ng Panginoon ang bawat isa na makakabahagi sa kingdom na ito. At dito sinabi niya, kanyang papahirin ang luha. Hindi na yung suffering na maranasan na hindi kayang i-compare doon sa kaluwalhatian dito sa kahariang ito. So by means of tribulations, we must enter the kingdom of God. So, sa ilang pang mga verse sa so yung verse ng Thessalonians kanina, yung Book of Thessalonians na binasa ko, ay pinakita ron sa yung mga tao na nag-suffer, ay pinakita ng 2 Thessalonians na yung kanilang magiging yung karanasan ng persecution na kanilang, verse 4, therefore we ourselves speak proudly of you among the churches of God. So ito'y sulat ni Paul sa Thessalonica. Sabi niya, we ourselves speak proudly of you among the churches of God. Nangungusap kami at pinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos, sa mga pag-uusig, for your perseverance and faith, sa inyong pagtitiis sa pananampalataya, in the midst of all your persecutions and afflictions which you endure. Sabi niya, this is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. So ang pagbibigay ng Diyos ng kagantihan sa mga nang-usig sa kanila, at ang pagbibigay din naman ng kaluwalhatian sa mga inusig. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon, mapalad kayo kapag kayo inuusig dahilan sa aking pangalan at dahilan sa Ebanghelyo. Sabi niya, magalak kayo at lumukso kayo sa kagalakan, sapagkat sa araw na yon ay may dakilang gantimpalang naghahantay para sa inyo. Amen. Praise the Lord. So pinapakita rito sa 2 Timothy chapter 4 verse 1. 2 Timothy 4:1. No, I think it's 1 Timothy. Yeah. 2 Timothy. Sabi dito ng verse 1, I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Sa panahon ng kanyang pagpapakita, ay ito ay para sa kanyang pagsaset ng kanyang kaharian. Supposed to be, ay meron akong inihandang paksa noong nakaraan na para sana sa Divisoria. At gusto kong pamagatan yung
paksang yun na two sides of the same coin. Dahilan sa isang coin ay meron dalawang mukha. At alam nyo, ang ating Panginoon ay meron siyang dalawang mukha. He is the Savior and He is the Judge. And ano ang gustong harapin ng taong ito? Ng tao. Siya ba'y haharap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas? O isang araw haharap siya kay Jesus bilang hukom para sa kanya? So dito sabi rito, who is the judge of the living and the dead? And by His appearing and His kingdom. Verse 14, or verse 18 rather. Verse 18, the Lord will rescue me from every evil deed and will bring me safely to His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Now mga kapatid, dito sa bahaging ito na ating binibigyan ng pansin, puntahan ko pa ang isang parable at maring dito tayo magtatapos. Sa isang parable na binigay ng ating Panginoon, the parable of the dragnet. Sabi ng verse 47 ng chapter 13 ng Matthew, again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea and gathering fish of every kind. And when it was filled, they drew it up on the beach and they sat down and gathered the good fish into containers, but the bad they threw away. So it will be at the end of the age. So it will be at the end of the age. The angels will come forth and take out the wicked from among the righteous and will throw them into the furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things wika na ating Panginoon? Now, makikita natin ang magmamana ng kaharian ay hindi maaari. Hindi talaga pinakita ni Apostol Pablo, ilang beses ko sinabi sa inyo na ang liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So dito ay in-encourage niya ang mga mananampalataya na lumakad sila ng ayon sa pagkatawag na itinawag sa kanila. Lumakad sila sa pagkatawag na itinawag sa kanila. At dahilan sa sila ay, sabi pa ni Apostol Pablo, ni wag man lamang maipangalan sa kanila ang masasamang mga bagay. Dahilan sila ay mga tinatawag na banal ng Diyos. So kapag ang isang banal ay na sabihan ng isang bagay, ito ay isang reproach para sa kanya. Ngunit dito sa ganitong bagay ay dinadala tayo at pinapakilala sa atin, mga kapatid, well, tayo po, it's about time na ating makita ang ganitong bagay. Na merong kaharian na nag-aantay at sinabi ng Panginoon na kanyang ibibigay at doon papapasukin ang kanyang mga hinirang. At sabi niya, sabi ng ating Panginoon sa Book of Luke chapter 12, it is the Father good pleasure to give you the kingdom. Kaluguran ng Panginoon na ibigay sa atin ang kanyang kaharian. Na doon ay nandoon ang lahat, well, we cannot imagine. Ang bagay na yun ay inihanda ng Panginoon. At sinabi niya, saan ako naroon ay doroon din naman. Ang last verse na gusto kong bigyan ng pansin ay ang Book of Revelation.
ginamit dito ang salitang, sabi dito sa Revelation chapter 21, verse 7. Revelation 21, verse 7. At tingnan natin mabuti ang verse na ito. At dito tayo magtatapos. Ano sabi diyan? He who overcomes will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. To him that overcomes. Ang mga mag-inherit ay sila na mga mapagtagumpay. At sabi ng Panginoon sa book of sa Iglesia ng Laodicea, sinabi niya sa bandang huli ng church ng Laodicea, he who overcomes, I will grant to him, verse 21, I will grant to him to sit down with me on my throne as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Ang magtagumpay ay aking bibigyan ng karapatan, umupo na kasama ko sa aking luklukan. Yung joint heir with Christ, mga kapatid, ang sukdulan niyan ay sa panahon ng paghahari. Sa panahon ng paghahari ng mga mananampalataya. Praise God. Sino mang nagtagumpay ay pauupuin kong kasama ko sa aking luklukan. Hindi po ito magkatabi kayo. Ang pinapakita rito ay you are sharing with this in the same authority. You will reign with him. On my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, tayo tumayo. Witin natin yung awit na what a day that will be. What a day that will be. Oh, brothers and sisters, what a day that will be. Anong klaseng araw sa panahong yun na naghahantay sa bawat isa atin. Kaya mga kapatid, kung may mga bagay tayong minsang pinagdaraanan, alala ko yung statement ng ating kapatid, Pastor Joel, pag mayroon kang pinagdadaanan, daanan mo lang. Huwag kang mag-park, huwag kang mag-stay, huwag kang mag-linger sa lugar doon. Ikaw ay pilgrims. Tayo ay manglalakbay. Daanan natin ang mga bagay na yan. Praise God. Let's sing this song. Praise be to Jesus. Praise be to God. Sabi ni James chapter 2 verse 5, hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which He has promised to them that love Him. Kaya tayo nagtitiis dahilan mahal natin siya. Hindi lamang tayo nakatingin sa reward, pero ang Diyos ay Kanyang i-reward ang bawat isa. Especially, sabi niya, ang bawat isa sa atin na mga tagapagmana. Tagapagmana tayo, pero papakita natin na tayo ay lalakad na marapat para sa kahariang ito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras na ito. Amang Diyos, maraming salamat, Lord. We cannot imagine, Lord God, kung ano ang naghihintay sa bawat isa sa amin. Alam namin na hindi kayang saysayin ng aming mga salita ang kaharian na iyong inihanda sa bawat isa sa amin. Kung paano ang Queen of Sheba ng kanyang masaksihan ng kaharian ni Solomon ay kanyang ipinahayag ng kanyang nabalitaan ay napakaliit kaysa sa kanyang nasaksihan. O Panginoon Diyos, ang aming nababasa ay bahagi lamang
Ang aming nakikita sa iyong mga salita ay description lamang, Panginoon, at pasilip lamang ng mga bagay na iyong nais na ibigay. But Lord God, we know that the reality of this is greater than what we can imagine. Is greater than what we can think about, Lord. Hallelujah. Ngunit, Panginoon Diyos, iyong pinapakilala, Panginoon, ng pagmamana ng kahariang ito ay mayroong mga bagay na aming pagdaraanan. O Lord God, hallelujah, alam namin ang iyong lakas ay sapat para sa bawat isa na iyong mga anak. Nabibigyan ng kalakasan, Panginoon, upang ma-endure even suffering, even persecution, even ilang mga bagay sa buhay na ito, Panginoon, ay hindi kami, hallelujah, mag-give in sa anumang mga bagay, hallelujah, kagaya ng kaaway na nag-offer sa aming Panginoong Hesus. Kanya sinabi ang buong sanlibutan ito at ang kaluwalhatian ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod at sasamba sa akin. Ngunit, alam mo, Panginoon, higit pa sa mga bagay na ito ang mapapasayo, hallelujah, kapag ikaw ay daraan sa isang tamang proseso. At kapag matapos mong makamtan ang lahat ng matapos mong gawin ang lahat ng mga bagay ng ayon sa itinakda sa iyo, dan ikaw ay tatanggap ng higit pa sa kaluwalhatian na pwedeng i-offer ng sino man. Hallelujah. Ito'y dakilang bagay, Panginoon. O Lord God, hallelujah, bayan mo ng mga salitang ito ay sinabi ni Apostol Pablo na kami ay mag-aliwan sa mga salitang ito sa mga panahon na kami ay nakakaranas ng ilang mga bagay. Ito ay magiging aming, hallelujah, kaaliwan, kagalakan at inspiration, Lord, upang kami ay magpatuloy sa buhay paglilingkod na ito, Ama. Lord, maraming salamat, Lord God. Salamat, ikaw ay Diyos, ikaw ay hukom na matuwid, at ikaw ay humahatol ng tama, hallelujah, at parehas, Panginoon. Sapagkat ikaw, hallelujah, ikaw ang iyong sentro ay katwiran, at iyong igagawad ang karampatang bagay. O Lord, maraming salamat. Habang kami ay dumarating sa bandang huli ng sanlibutan ng kapanahunan, ay naniniwala kami naman ay napapalapit sa pagdating ng iyong kaharian. Purihin ka, Panginoon Diyos. At sa oras na ito, nais naming ibigay sa iyo ang pasalamat, papuri at pagdakila. At ang awit naming inawit ay nagsabing, hallelujah, what a day that will be. Anong klaseng panahong yun? Anong araw? Anong dakilang araw na yun? Tinawag ito ng isang awit. It is a golden daybreak. Isang panahon na paghinto sa lahat ng mga bagay. Hallelujah. At ito ay sa araw ng pagsalubong sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa mga salitang ito. Ikaw ang Diyos na magpala sa puso ng bawat isa. Hallelujah, na iyong mga anak. Kay Kristo Jesus na Panginoon namin at ang haring darating at hari na siyang aming, hallelujah, sasalubungin. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Palapakan natin Panginoon sa oras ito. Shall we say, praise the Lord.